Kahit wala ang isa pa namin kasama dito, papapatiin ko muna si Tato Malay. Magandang hapon sa iyo, Tato. Magandang hapon sa iyo, Joyce, at magandang kamalayan sa ating mga tagapakinig. At tayo ay talaga namang isa na namang araw na magbibigay ng mga kung ano-anong mga pag-uusapan dito. At sabi nga natin, ang kamalayan, ang daang biglang liko. Kaya huwag kayo mabibigla kapag kami biglang ay lumiko. may mga pinag-uusap mga paksa rito na bigla kayo nasa shock at bigla namin kayo nililiko sa inyong dating nakagisnan na mga pag-iisip. Ayan. So, dito sa ating programa ay handaan na ninyo. Ano yung sabi natin? Huwag kayong masashock na. Kumbaga, yan. Oo, masanay na kayo sa ating mga pag-uusapan. At asan na kaya si Albert? 40 days to go na. Pasko na. Asan ka na? Pre-prepare na niya yung mga kanya, yung mga ano tawag doon, yung mga elves niya. Aha. Ano yan? Ano man elves sa Tagalog? Mga duwende. Duwende, dwarf. Sasabihin ko ni sana dwarf. mga duwende niya dahil syempre 12 ba yan? oo, alam mo naman si Albert, pagdating ng Pasko, siya ang Santa Claus. Oo nga. Sinibihisa natin ng Santa Claus si Albert dito. Ayan. Kumusta naman ang iyong kamalayan ngayong araw ng Biyernes, Tato? Mabuti. At hello to our friend here in our studio. Siya ay isang matagal na nating namin kakilala nila. Sino ba mga kilala mo sa top? Well, of course, si George. Si George. Kasi, one of the old-timers sa top ito, si Debbie Tadeo. Welcome to our station, to our program, Debbie. At, anong tawag dito? Nice to see you again. She just came from Nueva Vizcaya. Wow. Talagang pinunta mo lang dito si Tato at Hindi. si Albert. Anuhan lang kami sa babae. Nagkaroon nakita kami na ng kayo. accidental meeting. Wow. Sabi ko nga, paakyat na ako. At sabi ko, might as well bring you upstairs to show you exactly what we're doing. Para at least magkaroon naman tayo ng chapter sa Nueva Vizcaya. Wow. Dumarating na ang ating Ayan. Santa Claus. Dumarating na ang ating magiging Santa Claus sa Disyembre. So, ito, pa-relax pa. Parang walang pakialam na late na siya, no? Ayan. Yan, hindi nila alam kung ano hindi nila alam kung sino yung nakita niya. Albert, I'd like to introduce Miss Debbie Tadeo to you. Si Debbie, friend mo sa Facebook, pero basically, taga-top siya. Yan. Alright, so, Oo. okay. Tuloy-tuloy tayo sa ating programa at ating bigyang, Kahapon, oo. ang pinag-usapan natin, nakaisip ka ng solusyon sa traffic. Oo. 'Di ba? Yun yung habang nung isang araw ay nasa traffic ka diyan, nakaisip ka ng solusyon. Oo. Ang solusyon mo, ano kaya? Instead na, 'di ba ngayong Friday 9 and 0. 9 and 0 ang ang number coding. Oo, na hindi dapat bumiyahe o Oo. lumabas, 'di ba? Ngayon, kung Babaliktarin natin. Oo, ngayon 9 and 0 lang ang pwedeng lumabas. Kung Wow! ako ay magiging presidente, yun ang aking magiging... Kung ikaw ay magiging presidente ng mga TODA. Babaliktarin natin ang ating number coding para naman lumuwag talaga. Wow, ang sarap niyan. Ang Oo, ganda ng ano kasi niyan. kita mo, Talagang 20 smooth ang daloy ng 80% mawawala sa lansangan na sasakyan. Puro mass transit na lang ang kailangan nandoon para at least ang mga tao ay madali nang makapunta sa mga pupuntahan nila. Wala na traffic. Oo, wala Sasakay na ng bus, Oo. sasakay na ng jeep, at saka ng MRT. At yung mga pwedeng lakarin, lalakarin na lang. Kasi talaga sa totoo lang, ang nagpapatraffic mga kotse. Kaya ikaw huwag ka na magdadala ng kotse, Hindi ka, Tato, kita mo ha? ako nag-MRT. Anyway, pwede na ba buhati ito Santa Claus natin? Hello. Yeah, yun. Maligayang Pasko sa iyo. Merry Christmas po, magandang hapon po sa inyong lahat. Yeah. Magandang kamalayan, si Albert Padlan po to. Welcome. Biyernes na, yung katapusan ng linggo. 42 days. May mga pasabog si Tato. Na naman? Ewan ko, hindi ko malaman kung saan niya nakuha yung specialization niya sa kotse, sa traffic. Ang specialty niya, 60 and above. 60 plus. Iba yun. Welcome. Magandang hapon po, si Albert Padlan.
Alright. Ay, teka muna, bago ko makalimutan na, total na sabi mo yung 6-0, Albert. May nagtanong, totoo ba yun talaga si Tato, naka-60? Sabi ko, oo, di ba, narinig mo. Kulang pa nga yun, stop na lang siya. Sabi niya, ay, ang dami na pala. Pero meron pang mga kasunod dapat yun, hinito na lang talaga niya. Pero kasi actually ang question diyan ang level na talagang naging karelasyon mo pala, naging kayo talaga or Lahat naman. Lahat naman. Nag-ibigan ba talaga kayo or Oo. Kasi lahat naman yan, kahit papaano, wag mo nang sabihin merong mas matagal, may mas maiksi, may mas... pero yung emotional involvement. Hindi, kung lahat yan, kumbaga parang masasabi nating, sabi nga, there are no accidents in the universe eh. So kapag nagkita kayo at nagkaroon ng parang pagsasamahan, it was May meant to dahilan. be. Yan. So in other words, wala yan, hindi mo pwede sabihin yan na, ay wala, pang pastime lang yan. Kasi ako or pag pang tinatanong ako, ilan ba yan? Pwede rin 60, ganun. Gaya-gaya ka. Pero pag tinanong sa akin, so ano yung totoong, ganun? In other words, sino yung totoong girlfriend? Hindi, Seryoso, minahal ko talaga. Ako yung talaga sasabihin ko, yung 60 na yun ang mga seryoso. Meron pa hindi seryoso. Gano'n ko dami ang seryoso. Wala akong masabi. Hindi, yun yung seryoso talaga yung masasabi Na kami, naging kayo kami. talaga, oo. Yung alam ng tao, lahat ng kaibigan ko, kami yun. Yun. Tapos next week, sabi ng mga kaibigan mo, Iba na anong naman. nangyari? Ano nangyari? Kayo na yan. Iba na naman yun. Nasasabihan na. Yan. Ganun yun. Pero basically, iba. hindi naman natin sasabihin na dahil ganun kadali or ganun kahaba yung mga ibang relasyon, mas maganda yung iba o mas... Hindi kasi may mga... Depende sa... May mga one night lang Depende naman, talaga sa ano yan sa pagsasamahan talaga at that particular moment Ibig sabihin ko kapag one night yan, pwedeng kayo rin na rin talaga? Oo. Kasi, kumbaga parang, alright, sige, paano kayo Parang talaga, give me a break yung overnight ang hilig nyo pag-usapan yung love life ko. Kasi nakakatuwa At Masaya saka interesado lahat ng mga fans mo. Oo, Hindi. yun Kasi ako, Ganun. pag ako... Wala silang sariling buhay. Pero pag meron akong nakita Sorry po. Biro. na medyo, yung masasabi nating tinamaan ka. Ganyan. Wow, tinamaan ka ni Cupido. Nagpalaso ni Cupido. So, in other words, anong gagawin mo? Di syempre, gagawa ka ng paraan para lang talagang magkaroon ng, kumbaga parang mag-deepen yung relationship. Kasi, hindi ako naniniwala sa ligawan Hindi ako marunong manligaw. Oo? Oo. Linya ko yan Hindi ako marunong manligaw. Magkaibigan nga kayong dalawa. Hindi, pero ako nagpapaligaw ako. Hindi ako, yung magpapadala ako ng roses, tapos, hindi nga ako Wala sweet ka talagang ka-sweet-sweet Hindi sa nga ako katawan sweet mo. Oo. Ako naman, nagbibigay-bigay ako, ganun. Pero hindi mo alam kung lumiligaw ako, hindi. Ayan. Pero ako, wala naman akong intensyon Hindi mo na... lang interesado sa iyo. Bakit? Lumiligaw ba ako? Paano yung palusot? Okay, pero... Hindi kayaya. Yun. So, Teka muna, may sinasabi ka na hindi ka nanliligaw. Paano? Nagkatinginan lang kayo na? alam mo, Oo. sa totoo lang, alam mo Pwede naman naman kagad yan. kung magkakaroon na ng... Spark of the magkakaroon na ng magandang relasyon. At nung pang panahon mo yan, ganun na? Oo. Talaga? Hindi naman Kasi, nagbabago yan. Intuition Alam mo, ba? okay. Alright. Bibigyan kita ng kwan. Ikaw siguro naalala mo. Ilan ang lalaking nagtumitig sa'yo ng matagal? Ay, hindi ko nga mabilang sa dami. Pag nagkatitigan kayo, normally... Anong meron nararamdaman ng mo? kwan doon O hold uping ka? May spark na yun Hindi ba, pag kunyari may nakita ka may crush ka, biglang titingin ka. Tapos mamaya, titingin din siya. Tapos Nahihiya ako pagka ganun. Oo. So, doon pala, nagkakahulihan na ng loob. Yan. Sabagay, may Sa ganun tinginan. nga. Yung ganun nga ang basis, di ba? Na parang nakatitig sa'yo na napapangiti, ganun-ganun ba? Tapos Parang mag-uusap. nagkakaroon ng interest. Tapos wala naman balak. Pero basically, what will happen is, okay, siguro one would, for example, invite the other person. O sige, punta tayo sa sa isang restaurant, kain tayo, date tayo.
So, ganun muna nag-start naman lahat yan eh. Ganun. Sama ka sa akin, binigyan ako ni So, Joyce ng GC. Ang pinaka... Sogo ka agad eh. Ako pa may kasalanan dyan. GC. May Japanese Hindi, food doon sa Sogo. ang maganda kasi sa akin, when I get into a parang a friendship, I open myself in terms of, wala akong tinatago. Wala akong ano. This is me, this is what you get from whatever, I actually Ganun expose talaga. myself. And so, parang, yung namang tao na ganun din, you also are supposed to be interested in that other person also. Hindi naman puro ikaw lang. Siyempre, ganun na, di give and share yan. Wala. Give and take in terms of ano. So, pag nangyari na yung ganun, mamaya, you'll find each other na, uy, okay ito okay. Parang, later on, parang nagkakaroon na kayo ng, ano tawag dito, trust. Yan. Yeah. At naging parang kumpiyansa lang kayo sa isa't isa. Ayun ko na, relax na kayo sa isa't isa. Yun na. So, Ako, dato dinadaanan ko kung rin pag yan. hinawakan ko ni kamay, wala nang kawala. Ay, sa akin walang kwenta yun. Kasi sabihin, Kamay. pag nag-umpisa na lang hinagawa ka na ng kamay, at normally, hindi namin na masama. Ayun na yun. So, Sa akin, pag hawak ng kamay, close tayo ay, hindi, wala. Kaibigan. Hindi na nga sinasabi yung gano'n. Wala na eh. Ako, Tato, Hindi meron ka ako romantic eh. meron akong ganun, Tato, lately, pero... Ay, tingnan mga kaibigan, di ba bumabalik sa pagkabata, yung dalawa, pinag-uusapan. Kayo Lately, ngayon na bata ako. Lately. Di parang ganun, parang mukhang interesado. Mas mahal ganun. Minsan napapatapik pa sa'yo. Ganun, hi. Ganun. Very warm. So, tapos kakontakin ko, sabihin ko, ano ba yung number mo? Kasi, di ba, Facebook, everyone's in Facebook eh. Ngayon na number mo, so I can call you, we can get together. Magdin tayo minsan, ganun. Tapos, dead air. Yung ganun. Dead ganun. Tapos, para sa akin, mukhang hindi yata interesado. Okay. Tapos may nagsabi sa akin, di ba, meron akong anak-anak niya sa call center. Sabi ni anak. Anak-anak. Daddy, gano'n. Daddy tawag sa akin. Pa-daddy pa kunyari. Ayan. Huwag mo nga anak ka na. Ayun. Hindi pwede yun. Huwag yun. Huwag yun. Please, parang yun naawa. Sabi niya, Daddy, ano yun? Test lang yun. Sabi ko, ha? Wala ko. Ano nga test na yan? Kasi pag wala kang reaction, hindi pala talaga Hindi, interesado. alam mo, So, okay, fine. Magkaiba kami Move ni on. Albert ang style. Alam mo si Albert, of course, ito, pag nakita mo in action, makikita mo naman in action kadalasan nito eh. Kasi si Albert actually is very demonstrative eh. Kapag meron siyang type talaga, and kadalasan, ang type niya, wag ko na sabihin. Voluptuous. Maganda, voluptuous. Basta meron siyang particular type na babae na ganyan. Malaking tao. Ganun. Ang style nito, masyado siyang, kumbaga parang caring, endearing, sweet, Malambing ako. at madalas niyang hahawakan kaagad ang whatever part sa braso, ganyan. Hindi naman nababasa. Oo, hindi. Braso nga. Braso. Ganun. So in other words, very touchy siya. So, umpisa pa lang, ano na siya, close na talaga sa girl. In other words, ano na. Pero ang sabi ni Candy, hindi niya nga alam kung kailan seryoso at hindi seryoso si Albert. Yun lang. Parang uhulaan mo, ano ba to? Seryoso na ba to? O nagbibiro pa rin? So, sumampol ka rin. Magbato ka rin ng yung para malaman mo kung seryoso o hindi. Oo. So anyway, magbato ka. ganun lang style nito. I mean, mahahalata mo kaagad. Nakasunada, no? Oo. Makita mo na papisil-pisil na yan ng braso. Oo, selfie tayo. Ako hindi. Snob ako eh. Basta wala. Basta ako dari. Wala. Ganun lang. Pero Paano yun? Hindi nga. Pagkuhan na nga. Pagka nagkahukuhan na lang. Wala lang. Later on na. Ako nga, tachi-tachi, wala pang nangyayari. Mabagal ka. Oo, tsawagi, may kasamang ano May yung... pagka-torpe pa yung style mo nga eh. Torpe pa ng lagay na yan. Sweet na gano'n, tapos, lumigaw. Lumigaw ko na, hindi ako marunong lumigaw. Actually, sabi ko nga sa kanya, dapat hindi ka na lumigaw eh. Ang nangyari, lumigaw pa. Hindi tuloy siya maka-advance dun sa girl na type niya.
Ayan po mga kaibigan yung naging kamalayan nila nung kapanahunan nila. Hindi, ako... Ito lang yun, Joyce. Ha? Ako- Wala pang 2 taon to. Aba! Recent ito ang pinag-uusapan namin. Kaya kinakansyo-kansyoan ako ng tato. Eto, gusto ko ma-interview talaga? itong kaibigan natin dito. Kaya lang, papayag kaya sa magpa-interview ng love life niya. Gusto mo ba magpa-interview? Si Debbie. Maganda story nito. Sige, Debbie, maglalapitan ng chair after the break. Ha? Pwede? Gusto mo pag-usapan? Okay ka? Okay lang. Sige, mamaya. Okay yung sa bibig, pero sa mata hindi. Alam mo si Debbie. Tapos hindi, basta sinabi lang si okay, Debbie, pero si tahimik. Debbie bata pa to. I mean, obviously, she looks very young. She's very pretty. But she has a boyfriend who is 11 years younger than her. Ngayon? Tama? Ano kinalaman? kita Ano mo? ngayon? Joyce, talo ka. Bagets. Really? Pero isa lang ang pangako ko sa iyo. Once a month, bibisitahin kita sa Muntinlupa. Kuminog Ito, dyan. ika muna. Huwag mo muna ano Hindi, yung sa'yo. kasi yung sa'yo, ano yan, alam naman natin ang batas, Albert. Alam mo rin yan. Ha? Pero kapag Ano? ka hindi ka mapigil, huwag ka mag-alala, sabi mo nga, bibisitahin ka namin, once a month, sige. Habang ikaw ay... Napipigil joke naman, lang. napipigil. Oo, Alam yan, nyo, joke alam lang nyo, yan, joke lang. itong programa natin talaga, grabe ito. Ako palagi nakahanda na may topic pag-uusapan for the day. Pero pagdating dito, naiiba talaga. Dito kami din kasi nauuwi sa ano Si Joyce kasi ko. nauuwi sa interest ng mga nakikinig Oo. na napapanood. Na-feel natin 'yon. So nadadala doon talaga. Oo, Hindi na nadadala. ako Siguro nagtataka. nga, dala na rin ng ating kaibigan dito. No? So Yan. siguro ay maganda rin kasi i-share niya kung paano yung mga ganong klaseng relasyon Yan. na opposite sa aming dalawa ni Albert. Oo, pero yan kasi yung noon. Anong noon sa Albert hanggang ngayon? Hindi, ibig ko sabihin, hindi, ibig ko sabihin, sige, wag ka na Albert kasi ikaw laging meron ka. Si Tato, ibig ko sabihin, after ba nung magkaroon, pagkatapos yan, nagkakamalayan na kayo, medyo ba umayos yung pakikipagrelasyon ninyo sa inyong karelasyon? Kabay-break ko lang this year. Anong month? Mga parang early this year, di ba? Early First this year, quarter. talagang nag-break up kami. Kaya nung nagkita ulit kami sa Baguio, yung isa kaibigan namin taga Baguio nga, kala nga niya, magre-reconcile pa kami. Sabi, hindi na. Bahala. Actually, pinlano na nga nila Albert pag-meeting kami. Hindi sinasabi sa akin ni Albert na nandoon yung girl dun sa pupuntahan naming hotel Sabi niya, Des, mula ako. Kausapin natin si ganito. May kukunin lang ako sa kanya. Yung pala nandoon yung... Mind you, hotel ganun. Ay, magpaiwan si Tato. joke lang. Dito to. yung sa paiwan, di kasama. So, yun. Formally, wala na akong girlfriend as of that. Today. Hindi, yun nga, as of siguro mga 3 months ago, 4 months ago. Yan. Oh? Oo, yun lang yun. Talaga? 7 years, 5 years din kami noon. Oh, tumagal kayo. Ano 5 years, nangyari? 5 years bad luck. 5 years. Anyway, so yan. Ayan. Ang tanong ko nga dito is, ano ba talaga ang isang dapat nating hanapin sa isang relasyon in terms of what we are or who we are right now? Oo nga. Yung ganyang tanong, ikaw, pwede mo bang sagutin yan? Ako, ang tinahanap ko talaga is kung ano yung hinahanap ko nung 20 years ago, 30 years ago, yun pa rin. Which is? Well, to have a family, to have a child, yun pa rin. So, bakit hindi nangyayari iyan? Alam mo, madaling magkaroon ng girlfriend, madaling magkaroon ng kwan. Pero kung... Ng karelasyon. Oo, kung pag nag-usapan na yung magkakapamilya, magkakaroon na ng ibang mga plano, So, sa akin lang is, sabi ko nga, I will only marry someone who will give me a child. Knockdown. Ano ba naman yun? Ay, ano klase ng naman? tato. In other words, Oo. kung hindi ako bibigyan Child of ng... Tato naman. Kung hindi ako magkakaroon ng anak sa kanya, let's just remain... So, ang kailangan, Di, mag-anak ano? muna kayo. Hindi, gusto ko lang ma-sure na meron ako talagang anak na talagang
palalaking ko. Hindi, may kasi- tribo sa atin na gano'n ah. Anong tribo? Yung mga basta yung mga marrying age na mga bata at lalaking babae. Oh. Yung pinagsasama sa isang malaking ulog. Ulog ang pangalan. Malaking hut. Mm. Tapos Sa Baguio yata meron ganun eh. basta Mountain Province. Ganun. So, Sa Mountain tapos meron Province, silang ganun. Tapos pag nagkagustuhan sila at nag-consummate at nabuo, doon lang pwedeng sabihin, sige, magpapakasal kami. Parang ganun. Kung hindi nabuo, So, wala. in-encourage siya ng society, ng community nila. Ganon. Pa kasi yun din kasi ang punot-dulo nun is mag-procreate, magkaroon ng anak. Ganun. Eh kung di magkakaanak, walang kasalan. So ibig sabihin kay Tato, dapat magkaroon muna siya ng anak bago magkaroon ng kasalan. Or mabuntis man lang. Kaya nga, oo. Kasi, 'di ba? Tsaka sa panahon ngayon, so alam niyo na So po. yung mga gusto magpabuntis dyan. Alam niyo na po ang gusto ni Tato. So ayan, kung Hindi. decided na kayo. Ako naman, okay, I'm open to any kind of relationship. Pero ang tanong mo nga ano ba kung magpapakasal ako, sino ang papakasalan ko? Anong klaseng tao? Anong klaseng babae pala? Hindi, yun na nga, sabi ko tao. nga, magpapakasal ako kung meron akong makikitang magiging pamilya ko dun sa taong yun. Paano yung kamalayan niya? Ha? Hindi. Kaya mo na yun? Hindi ko naman sasabihin na kahit na sino na lang, basta bibigyan ko ng anak, yun na yun. Pero Parang syempre, ganun ang hanapin dating. mo rin yun. So maayos yung kamalayan or medyo pantay, patas-patas kayo, halos, mataasan na taas. Whatever. So, So, kung saan. yun, maganda yun. Maganda Ito yung kasi ganun. si Joyce kung ano Yan na kung mga- saan napupunta ang usapan natin. Pero parang hindi pa rin ako kumbinsido dito sa sinasabi ni Tato Pero kayo, tingin nyo kung pwede hindi ka kayo. kumbinsido. Papakasalan niya lang, magpapakasal lang siya. Kung, I'm just being honest about so, what ibig I'm sabihin, saying, no? paano kapag ang isang babae ay may diferensya kasi kung hindi ako magkakaanak, hindi ikaw, wag tayo. Hindi pwede. Actually, I have remained Tsaka lang. single for the Oo. longest time. And I'm enjoying it. So, in other words, I would just say, let's just stay single. Kung talagang... Sige, maging single ka na nga lang forever dahil dyan, alas 4:30 na mga kaibigan. Biglang ginanon, Ayan po, magbabalik po ang programa Kamalayan makalipas lamang ilang saglit. Broadcasting live from the Capital Broadcasting Center studio in Ortigas, Pasig City, Philippines. 25,000 watts of pure AM power. 25,000 watts of pure AM power. Matapang sa pagbabalita. Punong-puno ng impormasyon. Laging handa sa public service. Ang pagbabagong hanap mo sa AM. Ito ang DZME 1530. Patuloy po kayo nakikinig dito sa programang Kamalayan. Ayan po. Hello kay Almadir, kay Pilar, kay Cathy Garcia. Oo. Almadir, tawag namin kay Alma Donor. Ayan, alam mo Albert, paborito ka nito ni Alma kasi ang saya-saya mo daw. At hello, I love you, Tina. Kumusta ka na? Miss you. Hi, Tina. Hi, Tina. Si Hi, Tina. Kakasapin si Ledesma. Tato mamaya. Tungkol doon sa sinabi mo. Ha? Ha? Sabay po. Si Tina. Kakausapin mo siya. Si Tato. Tungkol doon Okay. sa mga book, whatever. Okay. Sige. Oo. So ngayon, pakilala natin ang ating bisita. Okay. Actually, okay. Sabi nga natin, there are no accidents in the universe. But today, as I was about to go inside the building of our, dito sa stasyon natin, biglang may nag-hi sa akin. At paglingon ko, si Debbie Tadeo. At siya ay kasama natin din sa top. Tagal na. At biglang sumulpot dito. Normally, alam namin, hindi na siya dito nakatira sa Manila, kundi sa Nueva Vizcaya. So anyway, Debbie, Magandang hapon, Debbie. magandang hapon sa iyo. sa inyong lahat. Oo. So, May correction ka ba doon sa ka nakatira? At tama, hindi pa talaga ako nakatira dito. So I sa Vizcaya? Nueva Vizcaya, sa Bayongbong Nueva Vizcaya talaga. actually, dito dati siya. Pero nung nagkaroon na siya ng parang business yata or whatever sa probinsya, well, doon na niya
iniisip na mag-base siya. But anyway, kaya Kanina natin kasi, siya, nabanggit natin. oo, kaya namin siya na-imbita rin dito ngayon. I don't know as to how comfortable she will be in answering our questions. Alam mo naman, dito nilalagay natin ang mga panauhin natin on the spot. So, Debbie, kanina ay nabanggit ko na ikaw ay merong isang boyfriend who is 11 years younger, right? Tama, tama. So, I won't ask you your age, but you look young. I mean, I won't ask you your age, pero how old is he? Plus 11. Hindi, basta hindi ko na tatanungin. No? So anyway, Debbie, how is it to have a boyfriend who is a lot younger than you? Well, actually, pati ako na-surprise na, kasi ako nung meron na ako sinet, sabi ko, magba-blank age na ako. Sabi ko, inisip ko nun. Mag-blank age na ako, wala, NBSB pa rin ako, no boyfriend since birth. Kita mo no boyfriend since birth yan. Alam, ganyan talaga ang ng mga katulad niya. Yan ang sinasabi ko, alam ko yung NBSB. Sabi ko. So, siguro dapat maging, hindi na ako, sobra kasi akong pihikan dati, yung pag meron akong maraming na-introduce sa akin, nahahanapan ko ng kapintasan para hindi sagutin, gano'n, para hindi magtuloy yung relationship, gano'n. Kaya kino-close ko yung mind and yung heart ko. Tapos sabi ko, in my mind, dapat at this age, meron akong boyfriend, gano'n. Nung in-open up ko yung mind ko na gano'n, maraming guys na Nagparamdam sa'yo. Nagparamdam, gano'n. Sa Christmas party nga nun, basta may dinala ako noon, tapos bali tatlo sa Christmas party noon. Tapos younger siya, tapos nung meron na ligaw sa akin na gwapo din na maganda. Sa gym ko kasi siya na-meet eh. Tapos Ibig sabihin, gwapo ka, sabi mo, gwapo din. Oo, Eh? tsaka may abs. gwapo din. Obviously, maganda si Debbie. So, lahat ng mga lalaki na pumaporma rito, may mga porma rin. Eh. Thank you, Ayak. At tsaka yung mga naniniwalang may forma sila. Whatever. Okay. Katulad ni Albert. Pinapansin nila kasi ako. Ano pa isipin ko? Anyway, Debbie, go ahead. Ano yun? Tapos, So, may mga na pumaporma sa'yo, so to speak. oo. Wala siyang lakas ng loob dati sa akin na, ang kwento, shortcut, wala siyang lakas ng loob na maligaw sa akin noon. Kasi nga, blank age siya, tapos ako, meron pa akong, nagtuturo pa ako nun sa university. Tapos siya, Ano tinuturo mo na sa university? economics, Ano ito? College or Business. tuturo ka? university. Oo. Oo. Okay, professor pala ito ngayon. Oo, Okay. tapos siya nag-aaral. Tapos, pero may naligaw sa Pero akin. hindi mo yung estudyante Hindi, ito? sa ibang course? school. Ibang school siya. Ibang course, Okay. ibang school. Tapos, pero may naligaw sa akin na sa gym din. Nagwapo din, magandang katawan. Tapos, kaya lakas siya ng loob na maligaw. So, nung hindi naging maganda yung relationship namin, di pala relationship yung dating namin, yung ng isa. Naglakas ng loob siya na manligaw after na hindi naging maganda yung dating namin ng isa. Kasi nakikita ng lalaki yun, lagi niyang kasama yung baka boyfriend niya yun. Tapos ngayon, nung hindi na, Parang mukhang naglakas pwede ng na. loob. Mukhang Naglakas ng pwede na loob. makigulo. Oo. May chance na siya. Nagkaroon ng chance. Okay. Ayun, tapos hindi ko na-expect na naging okay naman relationship namin yung nasasakyan niya ako kasi feeling ko kasi mahirap akong sakyan at totoo naman, nasabi din ng isang friend ko dati mahirap akong sakyan. Nasuplada ako, may talagang tendency ako na childish ako. So, hindi mo makikita. Pero childish talaga pag you come to get to know me. Tapos, nasasakyan naman niya ako. So, siguro, matured, younger siya sa akin, pero mature yung Mag-isip Pag-iisip niya. pag-iisip niya. Yun din ang ano ko. So, Ano in yun? short, Malamang yun, Joyce, ano yun eh. Kung ano man yun, kay childish, kay ano ba yan. Pero kung gusto ka ng tao, intindihin niya yun eh. Parang hindi nawawala yun eh. Kung gusto ka ng tao talaga. Walang kapintasan.
everything is good. Minsan pa ngayon pa nga ang gusto niya sa'yo. Malamang, oo. Diba? Gusto niya magkaanak. Childish. Tama. So, in short, di naging kayo. Gaano ka tagal yung pag-aano niya sa'yo, panliligaw niya? Nung sinabi ko kasi sa mami ko tsaka sa sister ko, Ma, meron naliligaw sa akin younger, okay ba? Nag-ask pa ako ng advice. Bata ka pa kasi, kailangan magpaalam sa magulang. Hindi naman. Strict ang Nila ako, kasi, mabait ba siya? Okay ba siya? Mukhang okay. Sabi niya, okay naman siya. Ano ba? Tatry ko ba siya? Sige, subukan mo. Sabi niya. Tapos, sabi niya, kung gusto mo naman siya, wag mo nang patagalin, sabi niya. Kaya siguro, mga 2 months lang siya noon. Bakit hindi? May nararamdaman ka na rin naman, di ba? At willing ka mag-try ng relationship. Bakit hindi? Oo nga. So, ilang years na kayo? Wow. Alam mo din ba yan? Yan, tagal-tagal na. 4 months. 6 years. Wow! Nagsabi na kayo, meron na kayo. Di 17 years na ang... Yan, tagal yung na. 11 at saka 6. Di ko alam. Talaga? Pero yun, So, hindi na illegal. hindi na corruption ng minors. Joke lang. Minor talaga siya. Minor. Kinikilig si Jose. Mukhang may balak na to. So, wala ka na dun sa loob ng statute. Okay na siya, yun. minor siya noon. pero okay naman. May mga di ba? May mga teenager talaga na mahilig sa mas matanda. Hindi siya, kakaano niya lang. Kakalampas lang na ng teenager. Kakadibo lang niya. Kalalaking tao, nagkutilyon. Anyway, so... Oo. So, di ba, kasi natutuwa naman ako kasi yung parents mo and your sister sabi, kung gusto mo siya, huwag mo nang patagalin. Di ba? At you're willing to try. Oo. Mula sa poll, when you started mentioning what no boyfriend since birth, ang dumapo sa mind ko is, what is that all about? May takot ka ba sa lalaki? Siguro. May masamang impression ka ba sa mga may karelasyon? Or ano ba? Kasi ina-avoid mo Why were you avoiding it? Kaya, ano kaya? Ang naisip ko kasi alam mo ba nung yung lolo ko, sabi niya parang, lolo ko kasi ang laki ng influence sa akin. Sabi ng mga kapatid ko, favorite daw ako ng lolo ko at nararamdaman ko. So, meron ng influence sa akin yung lolo ko. Sabi sa akin ng lolo ko, mga lalaki, pare-pareho yan. Isa lang gusto, parang gano'n. Meron siyang mga sinasabi sa akin. So, isa lang naman talaga gusto ng lalaki. Love. Actually, dalawa. Love and caring. yun. Ganon. Pero the reality is, yung sinasabi ng lolo mo na isa lang ang gusto ng lalaki sa babae. Actually, that's human nature. And at kung yun ang pag-uusapan, iisa lang gusto ng lalaki sa babae at ang babae sa lalaki. Kasi natural lang yun Yung, alam niyo na pinag-uusapan natin, di ba? Love and caring nga. Ano ba yan? Love and caring nga. Talaga, si Candy tuloy natatawa. Pero after noon, kasi 'di ba, kumbaga, eto yung first boyfriend mo siya, 'di ba? So anong feeling? May kakaiba ba or bigla bang nagsisika? Dapat pala ganito ang pakiramdam, dapat pala nung ako ng boyfriend. Siguro, hindi mo makakalimutan. Siguro naiisip ko din yun. Sabi ko, ba't kaya gano'n? Tama yung sinabi sa akin nung siguro 24 years old ako noon or 26. Parang nagsabi sa akin, wala ka pang boyfriend? Sabi, wala pa. Tapos sabi ko, ba't wala ka pang boyfriend? Pag matanda ka na, hindi na cute yan. Pero pero masaya ngayon yan, kasi first love yan. Tapos, di ba parang sa first love never dies? Oo nga. Actually, okay, bago ko makalimutan, alam mo, may nakita ako sa Facebook account mo, sa wall mo. May photo ka with 2 girls. Ang gaganda nila. Pwede ba sila makilala? Oo. Sige, napanapan mo lang yun. Sige, tanong mo sa akin. Hindi, basta ba? Basta meron kang pinost na photo mo na may dalawang kasamang babae. Ewan ko kung saan yun. Naka-formal ba? Parang sa party kayo Parang nagda-lunch kayo. Sister ko, tsaka yung isa, sa party kami, naka-makeup kami. Oo. Baka sister ko yung isa, tapos yung isa kasamaan ko sa NBSU. Baka. Baka walang boyfriend yung mga yan. Andito silang dalawa.
Hindi, sister ko married na eh. Ay, sayang. Di ba yung kay tattoo na lang? Ay, yung isa mo rin. Si Joy, single yun. Gusto mo? Abay, gusto mo? Pakikilala. Punta ka na ba siya? Tuturo ko Nasaan na ba Hindi ko alam kung ano sinasabi ni Tato na teacher eh. Sige. Mamaya. O sige, sa Sige. off the air na lang yun. Medyo walang kinalaman sa kamalayan to. Ano yun to? Ano yung tawag doon? Yung matchmaking na pinag-uusapan. Kamalayan ba yun? Oo, kumusta ka naman ngayon? Kasi ngayon, tinatanong ko sa kanya kung, seryoso ka na ba sa akin, ganun. Kasi iniisip ko younger siya sa akin. So, iniisip ko baka gusto niya pang mag-play around or first niya rin Di ba yan ang sarap na may girlfriend na mapayagan mature? mo siya? Siyempre hindi. Pero iniisip ko kasi first niya ako. So, siyempre, Pareho ba naman first? At the back of my mind, iniisip ko rin na hindi kaya baka gusto niya rin maghanap ng Ay, ikaw, hindi kaya Ano? gusto mo rin magka-60, ganun no? Maraming boyfriend muna bago ka mag-settle down. Kasi walang basis of comparison. Hindi mo alam kung ito na talaga. Sabi ko lang. Talagang ginatungan lang yung relasyon. Inaluan pa lang ng takot, pinatakot lang. Kasi hindi mo alam. Kasi tingnan mo kami Tato, hindi kami ma-permanente ngayon. Marami kaming na-try na relationships. So, iba-ibang klase. All shapes and sizes and intellectual capacity, age group, ganun-ganun. Ang dami namin pinagdaanan na ganun. Pero, very discerning, very discriminating na tuloy kami. Alam namin kung ano yung what will work for us. Kasi alam mo na parang naging professional dater kayo. Discriminating na si Albert. Alam. Naghaharap na siya ng ibang talaga. Lalaki na hinahanap. Ayoko nang ang kulok. Ang babae kasi may mga, sabi sa akin ng anak ko, hindi, daddy yan, test lang yan. Yung mag-test na, haba pa ako yun to. Nagtatanong na nga para magsama, para makapag-usap. Abay, dead ma. Ay, di kung dead ma pala, di. Wag na. Pagpipilita ko ba sarili ko sa kanya, ang daming nagpapabansin dyan. Whatever. So, yun lang yung gano'n, yung having met other people. Sabagay, marami naman lumigaw sa'yo, no? So, marami kang mga Hindi naman marami kasi masungit nga ang itsura ko. Hindi, pero di ba umabot sa... Tingin ko. Hindi naman. Di ba? So, may nakadate ka mga Older. 21 ako noon, may nag-date sa akin ng siguro mga 13 years. 65. 13 years older. Yun lang pinaka... 21 Bata ako. naman nun. 25 ako, may na-date akong 40. Okay na. Ikaw bata naman ang itsura, di ba? O bata isip? Ay, hindi ko. Tama lang. Sakto lang. So anyway, yun. We were just wondering about that. Ako, yun ang pumasok sa mind ko. Para malaman mo kung ano yung gusto mo sa tao talaga. Kasi kung sana marami kang na-experience na ibang even just emotional relationships lang, di ba? Hindi ba naman kailangan may physical. Kasi ano ba yung point ko doon? Ganun, para alam mo, no, parang pero alam mo sa kayong dalawang ngayon is malakas yan kasi pareho kayong first love So, di ba hindi naman nakakalimutan yan Magka-relasyon ka na after that na iba. Hindi mo nakakalimutan yung una mo. Talagang first love never die. So, kung na-nurture nyo yan, na-enjoy nyo yan, mukhang maganda naman ang kamalayan nyo. Good luck. Oo, thank Mga you. power. Huwag mong gagayahin si Tato. Bakit ako? Hindi naman ako pwede gayahin niya. Lalaki, yung babaeng... Joke lang. Tanong si Tato. Hindi, para kasi Candy, hindi alam kung kailan seryoso ko, hindi Nagbibiro lang ako. Ito naman. Ayan nakatingin sa'yo si Candy. Sige. Any more questions? Hindi. Actually, as we go along, just feel free to Jump in. Join us. Anyway, sige. Alam niyo, etong ang programa natin Kamalayan, kung saan tayo talaga
medyo merong mga topics na nais pag-usapan sa araw na ito na hindi natin na pag-uusapan dahil nga kung saan napupunta muna. Pero at this point, nais ko munang ibalik ang aking kasi kahapon na umpisahan ko na ito eh. Hindi ba na-discuss natin yung tungkol sa pagbabago, yung mga nais nating makitang klaseng gobyerno Oo. na kung saan ay... Gusto nating mangyaring pagbabago sa ating bansa. In other words, we have a lot of choices again for president, pero sa akin nga, sabi ko, ang karamihan sa kanila, ang mga style nila ay luma in terms of, yung pag-iisip nila, yung mga pananaw nila, yung mga values nila, and they still belong to what we call the 20th century kind of thinking, which is, ano ba ang 20th century? Of course, yung kinalakihan natin, 20th century yan eh. 19. Yung mga, of course, mga gusto natin magkaroon ng, basta ang nangyari sa atin, pumasok tayo sa eskwela para pag nag-graduate, magkatrabaho, magkapera, yumaman, magkapamilya, at yun, tapos na. Yun ang, di ba? Ganun ang naging parang cycle ng buhay ng mga kinagisnan natin eh. Pero sa nangyayari ngayon, iba na eh. 21st century demands a new way of living. Parang new way of thinking and feeling. New way of living and thinking. Okay. In terms of naging living, pagbabago ng process, no? The way we do things. Kasi yung 20th century, alam na natin yun, nagawa na natin yun eh. Parang naipit na tayo, hindi na hindi na umaangat ang buhay natin at saka Na-stuck na tayo doon. Na-stuck na tayo. Pag nangyari sa iyo 'yan, ang marami diyan sasabihin na pwede na to, okay na to. Dito na ako sanay eh. And maraming ganoon kasi comfort zone 'yan eh, di ba? Ngayon, pag walang nangyayari at and the natural process is umangat ang buhay, umangat ang results ng buhay natin. Babaguhin natin ang proseso. Kasi kung yun at yun, walang magbabago. Okay. So, having said that, itong aking gusto ngayong i-share sa inyo, ito ay masasabi natin, ito ang itsura natin talaga ngayon eh. Para tayong uod. Ang bagal nun. Uod. Mabagal, di ba? Yung mabagal ka. Wala ka nangyayari. Mahaba. Sandali, kunin mo muna yung microphone mo kung sakaling gusto mo mamaya share namin sa'yo. Sabihin mo na kung may share ka rin. Thank you. Anyway, what I'm saying here is, we are like, at this point in time, caterpillars. Hindi uod, caterpillars. Yung parang uod din yun eh. Alam mo, ang caterpillar... Kailan tayo magiging butterfly? Yun ang asking. Yun lang nga ang gusto ko mapag-usapan ngayon eh. Kailangan natin makita yung pagbabago na kung saan ay, yun nga, Lilipad na tayo. Iba na yung mukha. But at this point in time, at alam mo yung caterpillar, bago siya maging butterfly, ano ba ang nangyayari sa kanya? Hindi ba nagkakaroon siya ng yung nagtatago siya? Yung parang may cocoon. Yung parang tatakpan niya sa sarili niya, no? Para mag-metamorphose. In other words, during that particular stage of a caterpillar's life, yung mga cells niya, basically, these are the old cells that are actually living in its body. Na kung saan, yun ang nakagisna, no? But at the latter part of its life, nagkakaroon na ng mga tinatawag nating bagong mga cells. Yung tinatawag na imaginal cells. Alam mo ba ang imaginal cells? Ito yung mga parang pakonti-konti, dumarating siya, tumutubo, nabubuhay, pero ang nangyayari, kinakalaban pa rin siya ng mga old cells nung katawan ng caterpillar. Kumbaga parang hindi pa rin siya nabubuo. Pero hindi nag-give up yung mga imaginal cells na yon. Pero ang nangyayari is
mas dumadami na sila. Until that time na hindi na siya matalo. So, doon na nangyayari yung pagbabago nung caterpillar into becoming a Yung butterfly. tinutubuan na ng mga kung ano ba yung mga Oo. papa niya. So, ibig sabihin yan, Yung bagong cells na, yung Pakpak. imaginal cells, Nagkakaroon, oo. Nagkaroon na siya ng pakpak, nagkaroon na siya ng iba-ibang kulay ng, yung sa kanya, no? Yung sa pakpak niya. But anyway, what I am now trying to share here is to compare ourselves with the caterpillar. At this point, tayo, as Filipinos, tagal lang nga natin bilang uod. Yun na nga yung stage ng caterpillar. Oo. Na kung saan merong mga imaginal cells na nabubuhay. Gustong lumabas. Pero hirap pa. And this is what we call, tayo yun eh. Yung mga imaginal cells na who can already see the future in terms of yung pagbabago. So, eto tayo, unti-unti, nagkakaroon na tayo ng parabang lakas na para sabihin, hindi, eto na kami, nandito na kami, babaguhin na natin ang takbo ng buhay dito. So, in other words, ganyan ang buhay ng Pilipino ngayon. Hanggat hindi pa ganun karami yung imaginal cells na sinasabi natin, wala pa mangyayari. Kaya, kailangan paramihin natin ang mga kasama natin dito sa Kamalayan. So Kamalayan ang pinag-usapan. Oo. Yung Oo. imaginal cells. oo. Pero, pasasaan ba't darating din tayo doon? Oo, pero sabihin, kaya nga may mga ganito na tayo, mga Nagsisimula na tayo. nagsisimula, pero kailangan natin paramihin pa ito. Yes. Hindi pwedeng I see. konti lang tayo. So, kapag dumami na yan at marami na naniniwala din sa bagong vision na nakikita natin, yun, doon na natin makikita ang paglipad ng Pilipinas. Yan. Yun So ang- talagang for the change, may metamorphosize tayo sa into becoming the butterfly or yung change that we want to. Actually, ang word na imaginal, it came from the word imago. Imago is, yun nga, parang, okay, it transforms itself Or may kwan nga yan kumbaga kung sa tao naman yun, the person becomes a different person. When nagka-transform siya. So, yun na nga. Kaya nga imaginal cells. So, here we are now. Tayo, we are having, or actually, pinipilit natin mabuhay yung yan ang mga pagbabago, no? Ibig sabihin, hindi tayo nagpapatalo. Hanggang mamaya, eto na, tuloy-tuloy na, at marami nang sumasama sa ating advocacy na tuluyan sa pagbabago. So, yan ang ating kwan. Oh, bakit nandiyan ka na? Sige, ako. Medyo pahinga na siya. si Debbie. Anyway, Alright. so what okay. Ang point natin dito is we want to see this change happen talaga. And it will not happen until we are aware of what we have to do in terms of this. Parang we have to become Hindi pwedeng we will just live our lives the way it had lived forever. I mean, since the past. Kaya nga, yung caterpillar, anong ginagawa? Nagkoko na siya parang nagkokokul na siya, ano? In other words, Para mag-create, mag-develop na yung pagbabago. oo. Tapos kakaroon na ng parang change sa chemistry niya, lahat. Biochemistry niya. Ewan ko kung anong process yung tinatawag doon. Tapos mamaya, ito na, makikita na natin ang isang panibagong anyo. Yan. Kasi pag nakita mo na yung panibagong anyo, talaga totally different from the past. Yun yung, Oo nga. Completely. Ibang-iba. Oo. Minsan yung mga caterpillar, yung may mga thorns and things. Oo, di Pero ba parang, pag butterfly na, yung pinaka-ano niya, hindi wala namang ganun. Di ba? Oo. Walang ganun. Makinis na siya. Minsan may mga parang daming kaliskis. Nawawala yun. Nawawala yun. yun. Oo. Tapos siguro, Tato, di ba naalala mo nung Wednesday ba o Tuesday, parang may mga binabanggit ka na sabi ko, minsan pag-usapan naman natin yan dito. Alin yun? Yung mga binabanggit mo na isa sa mga
talk mo yan sa third eye? Ano yun? Yung... Kung may alien ba talaga, mga ganyan-ganyan. Di ba? Part yun. Yan. Kasi alam mo, last week naalala ko kasi, etong mga anak ko, sabi niya, Mama, sabi ni Kuya, totoong may alien. Kasi tinanong ko si Kuya, sabi niya, ng anak ko, ang sagot daw ng Kuya niya, oo naman, laki-laki ng universe eh. Sabi nga, alam ka naman tayo lang nandito, talagang may alien. Oo. Right. Oo, so yun, Hindi. yung mga bata, nagugulat ako sa mga bata pag nag-uusap sila, parang mas mataas pang antas ng kamali ng mga anak ko kaya sa akin. Pero common sense, hindi ba? Common sense. Oo. In other words, okay, ito nga eh. Paano tayo nagkakaroon ng mga panibagong mga buhay dito sa ating mundo? Kung talagang tutuusin mo, kasi sa dinami-dami ng klaseng insekto, iba-ibang klaseng mga animals, plants, or all the living things. Iba-ibang klase yan eh. Paano Iba-iba nangyari itsura. yan? Saan ang galing yan? Paano nag-form yan? Nagsimula, paano? Di ba? Yun yung ating dapat na maintindihan eh. And ito ba hindi nangyayari sa ibang mga planeta? Yung mga ganito. Parang dito lang sa Earth natin, nandiyan lahat. At saka kailangan maisip mo na not necessarily humanoid or katulad din ng anyo natin. Hindi, Ang mga nasa ibang ito nga eh. planeta. Ibang form. Magpunta ka na, mag-ano ka, underwater, ang ganda ng Oo, life. gustong-gusto ko yun. Yung iba-ibang isda, iba-ibang forma, iba-iba. Tapos makikita mo ron kung ano-ano yung mga Mga halaman. mata nila, may mga, kumisa para may mga antena, yung mga Kaya sasabihin mo, parang mga alien itong mga ano rito. So sa ibang planeta, malamang ganun. Not necessarily carbon-based forms. Dito No, kasi, kailangan may tubig, kailangan may hangin. dito Not kasi sa necessarily. ating mundo, ito tinatawag natin third dimension tayo. So dito, naging physical. Kasi sa ibang baka nandun lang sila kaya hindi natin nakikita eh. Kasi hindi naman kailangan na mag-materialize sila eh. In other words, meron Pwedeng silang... energy lang. Oo, ibang klase yung kanila. Yung, kumbaga, Form. iba yung form nila siguro at Or, in their... or formless, di ba? Oo, Pwede rin pero ganun. kunyari, yung ihambing na lang natin sa isang spirit. Ganoon. So, nagkikita-kita sila, pero mga spirit sila, pero tayo hindi natin sila makita. Imagine mo yung form ng iba sa ibang planeta na parang jelly lang ng ganun. Pag tumama ng ganun sa kanto, iikot lang, ganun. Kasi walang firm na form eh. So, naging adaptable sila. Pwedeng ganun. Maraming pwedeng posibilidad. Napakalaki ng universe. Ano ba naman? Talagang may alien na. Oo. Pero kung talagang magtatalong-talong ka dito sa Pilipinas, ang dami magsasabi na tulad nga sabi nga ni Diyos, nakakita na rin siya. Whatever. Si George, nakakita na ng May kaibigan nga siya. Oo. May kaibigang alien. Dahil dyan, marami tayong dapat pang pag-usapan. Oo Kaya, nga, no? kaya antabayanan yung mga kaibigan sa susunod na mga araw. Yan. Alright. Okay. So, in other words, eto na. Patapos na naman natin programa. Tapos na nga. Tapos na ang ating programa. So, Biyernes na naman. Maraming salamat sa pagsubaybay namin for the whole week. At napag-usapan natin yung mga relasyon at yung mga hindi natutuloy na relasyon. Baka alien ang kailangan maging relasyon. Hindi natin alam, di ba? Baka yun ang hinahanap ni Tato. Pero at tabayanan ng mga susunod na araw sa pag-uusapan natin tungkol lang sa mga iba't ibang pinag-usapan na hindi napapag-usapan talaga. Si Albert Padlan po, inyong lingkod hanggang sa Lunes. At nais nating magpasalamat sa ating naging panauhin nga, no, na biglang-bigla Si Debbie. na-imbita natin dito to speak about her love life na nakakatuwa. At si Debbie Tadeo, no? At sana may napulot tayong mga leksyon doon, no? Pwede naman pala. Magandang example yon. Anyway, so antabayanan po ninyo ating programa sa Lunes at marami na naman tayong mga pag-uusapan pa na ganitong klaseng mga paksa. Tato Malay po ito, nagsasabing isang magandang kamalayan sa inyong lahat. At ako naman po si Joyce Molon. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Ano pa ba ang dapat nating sabihin? Have a happy weekend. Yan. The Fontana Dance Showdown Grand Finals is on.
Happening on November 15, 2015 at the Fontana Leisure Park Convention Center. Brace yourselves for the most exciting dance showdown in the country. Featuring the best of the best. The Fontana Dance Showdown. Grand Finals at the Fontana Leisure Park Hotel and Casino. This is brought to us by DZME 1530, www.meetvpilipinas.com, and Fontana Leisure Park. The exciting, the thrilling, and scientifically matched cockfights of all time is now at San Lazaro Leisure Park. The Manila Cockers Club. The Manila Cockers Club invites you to the inaugural Breeders' Festival at the ground floor Turf Club Building, San Lazaro Leisure and Business Park, Carmona, Cavite. The inaugural Breeders' Festival of the Manila Cockers Club. The Manila Cockers Club. Alamin natin ang mga sumusunod na preparasyon ng ating pamahalaan para sa maayos na pagdaraos ng APEC Leaders Week. Sa linggo naman ng November 16 to 20, isasara din ang mga sumusunod na kalsada sa CCP Complex area, Bucaneg Corner Rojas Boulevard, Vicente Soto Corner Rojas Boulevard, Buendia Avenue Extension Corner M. Halandoni Street, J.W. Diokno Boulevard Bridge. Alamin natin ang mga sumusunod na preparasyon ng ating pamahalaan para sa maayos na pagdaraos ng APEC Leaders Week. Sa linggo ng November 16 to 20 naman, mga APEC vehicles lang ang maaaring gumamit ng dalawang innermost lane ng parehong northbound at southbound lanes ng EDSA. Isasara ang buong southbound lane ng Rojas Boulevard na gagawing two-way para sa APEC vehicles. Ang buong northbound lane naman ay gagawin ding two-way at ilalaan para sa non-APEC vehicles. Broadcasting live from the Capital Broadcasting Center studio in Ortigas, Pasig City, Philippines. 25,000 watts of pure AM power. 25,000 watts of pure AM power. Matapang sa pagbabalita, punong-puno ng impormasyon, laging handa sa public service. Ang pagbabagong hanap mo sa AM. Ito ang DZME 1530. Ang pagbabagong hanap mo sa AM. DZME 1530.